Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Umuugong ang balita na may ihahain na impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos Jr. Ang mga members daw ng DDS o Die Hard Duterte supporters ang umano'y pasimuno at nasa likod ng nasabing umuugong na balitang impeachment complaint laban sa ating Pangulo. Ito ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng ating mga bagong video. Balik sa ating usapan. Nagkalat sa social media at mga traditional media na meron daw inihahanda na reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nang tanungin ng mga reporters si Yusek Claire Castro tungkol sa napabalitang impeachment complaint na di umano ay ihahain laban kay PBBM, ipinahayag ni Castro na ang mga DDS daw ang nasa likod nito. Isang mambabatas di umano ang nilapitan ng mga supporters para isulong ang reklamong impeachment laban sa presidente. At may banat si Yusek Castro sa mga DDS at sinabing bago magsampa ng reklamong impeachment ay tulungan muna nila ang kanilang idolo na si VP Sara Duterte. Dapat daw sagutin ni VP Sara ang mga issue laban sa kanya tulad ng umano'y paglustay ng milyon-milyon na confidential funds at ang isiniwalat ni Ramil Madriaga na di umano'y pagtanggap ni VP Sara ng milyon-milyon na pundo mula sa mga drug lords para sa kanyang kampanya. At di umano, ito yung nakita na rin natin sa balita, na di umano na may lumapit sa isang mambabatas na mga supporters ng isang politician. So, at mukhang sila ay mga miyembro ng DDS. Okay? So, sa mga supporters po ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint, mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Unang-una dahil ang usapin dito, ang impeachment complaint ay hindi ito pang media lamang. Hindi ito panakot lamang. Mas maganda po na masagot ang mga issue dahil sinasabi nila ang paglalabas di umano ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas di umano ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. So mas magandang masagot po yan. At ang Pangulo naman, handa naman po sa lahat ng pagkakataon dahil siya po ay gumagalang sa konstitusyon, gumagalang po siya sa proseso. Pero kung pag-uusapan po natin ay breach of public trust, dahil nabanggit ito tungkol sa di umanong pagpirma sa mga sa GAA. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Idinagdag pa ni Yusek Castro na ang impeachment ay hindi pang media o pananakot lang. At may banat pa si Castro at sinabing walang Mary Grace Piatos ang Pangulo at hindi nagnakaw ng pera ang presidente. Katunayan, ang Pangulo pa raw ang nagpapaimbestiga sa mga manumalyang flood control projects. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Follow-up lang po. So sa mata po ng palasyo, si Vice President Sara Duterte o ang Duterte family ang nasa likod ng mga usap-usapan para ipa-impeach si Pangulong Marcos? Yan po ang inamin ng isang mambabatas. So sa kanya po galing yung sinasabing DDS po or Duterte supporter ang nais maghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Follow-up mula kay Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Although your statement is clear, I wonder how confident is the President or Malacanang when it comes po doon sa support ng mga members ng Congress because we all know this is a numbers game. Sa ngayon, tiwala pa rin po ang Pangulo na meron pong pagtitiwala rin sa kanya ang mga mambabatas dahil hindi naman po gumagawa ng kamalian ng Pangulo. Siya pa nga po ang pumortekta
lalong-lalo na ng 2025 budget dahil bago po ma-release ang pondo, kailangan po may conditional implementation at yung tinatawag natin for late release na maraming umalma at ang sinabi pa ito ay First Lady reject. So pinangalagaan po ng Pangulo ang ating pondo. Kaya sa mga matitino din po at maayos na mga mababatas, alam po natin kung saan sila gagawin. Gagawin sila sa matino at hindi sa mga korakot. Ma'am, nung first time na lumabas yung issue ng impeachment against Vice President Sara Duterte, it was clear that the President does not want it to push through. Ganun pa rin po ba ang posisyon ngayon ng Pangulo tungkol naman doon sa bantang impeachment against the Vice President? Noong nakaraang linggo po ay nakausap natin mismo ang Pangulo at tinanong natin dyan. Dahil sinabi po natin, tinatanong na po ng MPC kung anong inyong magiging reaksyon sa mga nababalitang magsasampa ng impeachment complaint laban kay sa Vice Presidente. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning. Yusek, may post si Mr. Montulfo doon sa kanyang Facebook page. At ang sinasabi, nakikipag-ugnayan umano yung BGC Boys kay VP Sara. At umaasa daw ang tatlo na ma-acquit ang Vice President sa ikinakasang impeachment. And kapag nanalong presidente, bibigyan daw sila ng executive clemency. Ano pong reaction niyo doon sa FB post ni Mr. Tulfo? Wala po kasi tayong personal na kaalaman sa kanyang nabanggit. Hindi natin kilala yung Tweety Bird ni Mr. Ramon Tulfo. Pero kung ito'y may katotohanan, sana man lang ay itong mga witnesses na maaari talagang mayroong alam sa katotohanan, huwag silang magpabudol. Dahil merong mga nakaraan na umaako, di umano, sa maaari maging kasalanan ng mga kapulisan, pero yung mga kapulisan, ang miyembro ng kapulisan, ang siya nakukulong. So sana huwag pabudol, dahil ang kailangan po ng tao ngayon ay katotohanan, maaaring sila pa ang maging susi upang lalo na mapaglabanan ang korupsyon. At kung sila may makakatulong sa bansa, maaari naman sila maging state witness, depende po sa kanilang qualification. So wag lamang pong pabudol dahil kailangan po sila ng bansa. Mga kaibigan, si Jose Claire Castro hinggil sa patutsada niya sa mga DDS. May mga humahanga at pumupuri kay Castro sa kanyang matatag at malinaw na panindigan. Maraming nasisiyan sa kanyang hamon sa mga taga-suporta ni Duterte na tulungan ang kanilang idolo sa kanyang sariling mga legal na issue sa halip na batikusin ang Pangulo. Ngunit sa pasig naman ng mga supporters ng mga Duterte, si Jose Castro ay parang palingkera at pinagtatawanan lamang bilang isang official ng ating pamahalaan. Mga kaibigan, sa ating pananaw naman, ako'y nakukulangan sa professionalism nitong si Jose Claire Castro. Napapansin ko na napakadali niyang mapikon. Napapansin ko rin na ginagawa niyang personal ang kanyang mga arguments sa mga issue na tinatanong sa kanya instead na sagutin ang issue sa pamamagitan ng mga legal na arguments. Bilang press officer ng Malacanang, dapat maging malinaw ang kanyang mensahe at iwasan ang pagkapikon dahil siya ay kinatawan ng kanyang opisina. Hindi masama ang palaban. Pero lumangay din siya tamang paraan dahil kung sobra sa halip na ikaw ay hangaan, baka ikaw pa ay kainisan at pagtawanan. Mga kaibigan, meron ba kayong pananaw sa ating tinalakay? Please leave your comment below. Maraming salamat sa inyong panonood and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!